Ang pagkakaroon ng isang SUV car na sasakyan sa bansa ay parang isang malaking tropiyo na sa marami at talaga nakakabilib na pundar para sa sarili. Ito kasi ang kadalasang inaasam ng marami, lalo na kung para sa buong pamilya. Ang magkaroon nito ay isang advantage din para sa ilang mga commuter na nakikipagsapalaran sa araw-araw na traffic sa kalsada. Madalas kapag ang gamit mong SUV car o 7 to 8 seater na sasakyan ay iniiwasan talaga at hindi takaw aksidente o hindi rin basta-bastang hinahamon sa sagian. Well, ito ang punto natin ngayon dahil sa video na ito ay ating tatalakay ng isang SUV car sa bansa na sikat at kilala na ng marami dahil sa pambihirang katangian nito na kahit sino yata ay mapapabilib dito. Pero bago pa man natin ipagpatuloy ito guys, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Toyota Fortuner ay isang pinakamabentang mid-size na SUV sa bansa. Ang malaking sukat na sasakyan na ito ay nagpapasikat na mula noong unang bahagi ng 2000 at mula noon ay naging isang bansag na rin ng marami para sa umuunlad na pamumuhay. Ang makabili ng isang SUV na gaya nito ay isang pambatong literal, hindi lang pangmayaman kundi pati na rin ng mga taong nangangarap na umunlad sa buhay na mayroong napakalakas na appearance sa masa at dahil sa masungit na platform nito at subok na matibay sa lahat ng aspetong pisikal, maging ang matatag na kapasidad nito at malakas na suporta ng brand na Toyota Motor Philippines na siyang nagdala at nagpasikat din sa pangalan nito na Toyota Fortuner. At bakit dito sa bansa, ito rin ang madalas na tinatangkilik din ng marami dahil yan sa panalong detalye at specs and features na meron ito. Ang makina nito ay may dalawang klase ngayon. Meron kasing 2.4 liter o 2,393 displacement lamang na inilabas. At meron din namang 2.8 liter o 2,755 displacement naman para sa top variant. Pero para mas kumpleto sa kabuuang detalye, itong top variant ang tatalakayin natin. Dito sa bansa, may 6 na klase rin ang 2.8 liter engine na Fortuner. Pero halos pare-pareho lamang din naman ito ng kalidad at mga nakapaloob na specs and features. Nagkakatalo nga lang sa mga premium parts at details na inilagay sa bawat isa, pero sumatotal para sa mga ordinaryong tao ay pare-pareho lang namang Fortuner yan. Ang bawat external design ay may masungit na pormahan, dala ng front face cover at front blackout bumper grille, mga fog lamp cover na honeycomb design at ang eyebrow shape garnish accent na sinamaan ng stripe headlamps na eye shape naman. Nagpapakita ng mas kakit-akit na style, lakas ng appearance nito kaya ang lakas ding makamayaman nito. Isa pa, ang mga ilaw ay naka-LED type na magmula dito sa headlamp, maging ang line shape daytime running lights sa ibaba at ang signature design na tail lamp nito ay fully compact LED type na. May fog lamp na rin itong kasama kaya napaka-visible mo na yan sa gabi. Itong modelo na Toyota Fortuner ay sagana din sa mga safety sense. Dito pa lang sa front face ay makikita mo na ang front camera nito na may kasama ding front bumper sensor with parking sensor. Pagdating naman sa side portion nito, ang mabalking figure malalaking gulong ay nagpapakita naman ng malabruskong katangian. May mga suspensions na subok at mapagkakatiwalaan. Sa front ito ay ginamitan ng double wishbone at multi-link with shock absorber and coil spring naman ang rear suspension nito. Kargahan mo man ng mabibigat at idaan sa malulubak ay hindi basta-bastang magpapatinag sa pagiging kalmado at banayad na pagandar. Ang pareho ding mga brake naman ito sa front and rear ay naka-disc type na, kaya subok na rin ang stopping force during brake procedure. Ang 18 pulgadang alloy wheels na mags ay nakalagay sa 265 by 60 na kabuwang sukat na tubeless tires nito. Dunlop ang brand kaya pang matagalan. Pagdating sa performance naman, itong modelo ay hindi mo talaga mai-small sa bagay na yan. Isa kasi sa nangungunang malakas at mabilis na SUV sa bansa ay itong Toyota Fortuner. Sa taas ng kapasidad ng makina na 2.8 liter diesel engine inline 4 cylinder, 16 valve at dual overhead camshaft
ay talagang hahataw to sa anumang klaseng kalsada. Ang transmission nito mapa-automatic at manual ay may gearbox na 6-speed. Kaya mag-produce ng maximum output na 201 horsepower sa kada 3,400 revolution per minute. At may maximum torque na 500 Nm naman sa kada 1,600 to 2,800 RPM. Kaya naman ang maximum top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 190 km/h. Isang pambihirang lakas na kahit ilang brand competitor ay hindi makakalampas. Sinamahan pa yan ng naka-tilt and telescopic na steering column at power steering naman na klase na ginamit sa manubela nito, na may gear type na rack and pinion, kaya kahit malaki ay magaang pa rin ang handling nito. Ang fuel injected type na supply system nitong sasakyan ay nakatutulong naman upang mapatipid ang pagkonsumo sa gasolina. Dahil lang 80 liter fuel tank capacity nito ay sobrang layo na rin ng mararating yan. Kapag sa city ride, ito ay kumukonsumo ng 1 liter sa kada 11 kilometrong layo ng tinakbo. At kung sa highway naman o expressway, ito ay kayang hanggang sa 15 km per liter. At ayon din sa ilang owner nitong modelo, mas tumitipid daw itong Fortuner kapag tuloy-tuloy ang takbo at sa expressway mo gagamitin. Dahil kung sa city ride mo ito isasabak ay talagang makakaranas ka ng parang humihigop na sabaw. Normal lang yon mga kaibigan kahit sa ang mga modelo naman, alright. Ginamitan na rin ito ng Euro 4 compliance kaya eco-friendly na. At pagdating naman sa comfortability, gaya ng marami, ito ay may maaliwalas ding air conditioning. May kasamang auto climate control at mga AC ventilator. Ang mga upuan din nito ay adjustable at foldable na rin. Medyo ventilated kaya mas komportableng upuan. May center armrest na rin itong kasama kaya nakaka-relax pati ang kamay mo. May mga cup holder at bottle holder na rin at mga bulsa o console pocket na rin itong kasama. Isa pa sa magpapakonvenient pa dito, syempre kapag ang mga top variant ang pipiliin mo at automatic ay di keyless entry na rin ito. At may cruise control system na rin kasama, power window sa front at rear at may rear reading lamp. Meron na rin nga palang kasamang wireless charger, isa sa nauusong high-tech features ngayon. Siyempre hindi mo na kasi kailangan ng cord para makapag-charge ng gadget. Ilalapag mo lang ang cellphone ay magcha-charge na. Ang modelong ito na Toyota Fortuner, pagdating naman sa mga safety and security features ay hindi rin magpapatalo yan. Sinamahan ng mga advanced at makabagong safety sense na makatutulong sa pang-araw-araw na pagsakay mo dito, kagaya na lamang ng pre-collision system. Iniiwasan ng sistemang ito ang makabangga o mag-crash ang sasakyan na didetect kasi ng mas maaga ng sistemang ito kung magkakaroon man ng collision o pagkabangga, na kung saan ay kusa itong hihinto at babagal ng takbo para maiwasan na rin ang anumang banggaan. Isa pa, meron na rin itong rear cross traffic alert, na kung sakali namang may biglang darating na sasakyan sa likuran habang ikaw ay nagpapaatras, automatic din itong hihinto para sa ganun ay hindi maatrasan o mabangga ang mga sasakyan na biglang sumusulpot sa likuran. Meron na rin yang blind spot monitoring system. Ito naman ang sistema na kung sakaling ang mga sasakyan na nasa unahan habang umaandar ay biglang magpepreno o babagal ng takbo, itong sasakyan na equipped sa blind spot monitoring ay bigla ring hihinto kahit hindi mo natapakan ang brake pedal. Nagkasama na rin yang lane departure warning system para panatilihin ang pag-andar sa loob lamang ng lane o linya sa kalsada. Once na magpapalit-palit man tayo ng direksyon o linya ay mas mapapanatili nito ang kaligtasan. Bukod pa dyan ay mayroon na rin itong ADAS o Advanced Driver Assistance System. Iniiwasan naman ng sistemang ito ang anuman aksidente o pagkamatay dahil lang sa pagkabangga o pagkawala ng kontrol ng sasakyan, na minsan ay hindi mapipigilan. Sa advanced safety features na ito ay pinapanatili ang kapanatagan at pagiging confident ng kahit na sinong magmamaneho nito sa pamamagitan ng automatic na paghinto sa mga pedestrian lane at sa traffic light ay talagang maiiwasan ng anumang aksidente o pagkabangga.
pati na rin sa mga sasakyang biglang sumisingit at nag-overtaking at sa mga biglang tumatawid sa mga alanganing lugar. Ang sistemang ito ay talagang maaasahan mo dyan, na sinusuportahan din ng mga basic safety features kagaya na lamang ng mga airbags, seat belts, engine check warning, front and side impact beams, crash sensor at marami pang iba. Meron din nga pala itong ABS sensor o anti-lock braking system with EBD o electronic brake distributor at brake assist. Nakatutulong naman sa mas ligtas na paggamit ng braking system. At may kasama na rin nga pala itong traction control system na pang off-road. Para naman sa malulubak, mababato at matutubig na kalsada. Meron din itong hill start assist na para naman sa mga akyating lugar o matatarik na kalsada. Bukod pa dyan ay meron na rin nga pala itong 360 camera for better parking assistant at for safety na rin. Marami pang ibang mga safety features na nakapaloob dito kaya makakampante ka na yan. Pagdating naman sa security features, meron itong central locking, anti-theft alarm, at anti-theft device. May kasama na ring engine immobilizer system kaya hindi rin basta-bastang mapapagana ang ignition switch nito o mapapa-start ang makina ng basta-basta kahit gamitan ng anumang electrical procedure dahil sa mga sistemang ito. Pagdating naman sa infotainment system, mayroon na rin itong sasakyan na 8 inches na size display na monitor screen na detached screen na rin. May Apple CarPlay at Android Auto. At pagdating sa connectivity, ito ay may Bluetooth at FM radio na rin. Sinamahan na rin ng magagandang audio sound system na may 9 na pirasong speaker sa harap at likod. At ang hindi matatawarang halaga ang pagkakaroon din ito ng voice control system at ang magandang klase ng multifunctional steering wheel na kung saan pag maganda ang klase at magandang hawakan ng steering wheel ay mas nakaka-relax at mas gaganahan kang gamitin ito. Alright. Pagdating sa kanyang instrument panel, medyo modern na rin ito kaya mas maiintindihan mo na kahit ng mga beginner ang sinasabi dito. Itong Toyota Fortuner ay may kabuuang sukat pagdating sa haba nito na 4,795mm. May lapad ito na 1,855mm at may taas na 1,835mm. Ang 7 to 8 seaters nito ay mas komportable na ang pagsakay depende sa laki ng mga sasakay din dito. May 5 pintuan at may ground clearance na 200mm. Dito sa bansa inilabas ito sa 9 na magkakaibang variant. Ang pinaka low end na Fortuner 2.4 liter G diesel manual transmission at top variant na GR Sport 2.8 liter 4x4 automatic transmission. May pagkakaiba sa ilang detalye sa external lalo na sa specs and features nito. At nagkakahalaga naman mula sa 1,736,000 pesos hanggang sa 2,595,000 pesos dito sa bansa. Ang modelong ito ay mabibili mo sa kahit saang kasa o branch dito sa bansa na Toyota Motor Philippines. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po yung malaking subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update dito palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!